Ang itatanong ko lang po ay ang tungkol sa pastor namin. Kasi, ginagawa niya naman ho yung pinapangaral niyo. Nangangaral siya na kahit mag-isa, umuulan, bumabagyo, kahit walang pamasahe, may pamasahe, pumupunta ho siya sa ibang lugar na para makaligtas din ang kaluluwa. Ang tanong ko po ganito, yun po ba ay nakam na mga miyembro niya? Kasi minsan nasasabi niyo yung mga Baptist po hindi ligtas. Ay, sa palagay ko naman po, yung ginagawa niya, maganda po. Ganito po ano yun, ang kapatid. masasabi niyo Ganito doon? po yun. Unang-una, hindi po nasusukat doon sa sakripisyo. Hindi ko mo nagsakripisyo, walang pera, gutom, nangaral, makakapagligtas na. Hindi po ron. Basahin ko muna po ang batayan. Gis 2:3 ng Roma. Sapagkat sila'y pinatototohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, nakita niyo po? Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Tanyo, meron po palang nagmamalasakit, nagtitiis, nagtitiyaga, pero hindi sakop ng katwiran. Bakit hindi sakop? Iba yung aral na iniaaral, hindi yung nasa Biblia eh. Kahit ano pang malasakit ang gawin mo, hindi naman aral ng Diyos ang pinangangaral mo, delikado po ang tao ron. Pakinggan nyo, sa 2 Pedro 3:17. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng unang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung kayo'y mga ligaw sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Ano ba yung katiyagaan? Hindi ba yung katiyagaan talagang pagpapawis, pagpapagod, pagsisikap? Baka tiyaga ka ng tiyaga, mali naman. Mahuhulog ka rin. Kaya hindi po nasusukat sa amount ng sakripisyo. Nasusukat po yan sa aral. 7:17 ng Juan. Kung ansino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Ayun. Saan po kikilalanin? Sa turo. Kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili, baka aking tinuturo mo'y galing lang sa sarili mo, wala sa Biblia, kahit na nga magpawis ka ng dugo, hindi ka maliligtas. Kahit kung magpawis ka ng, tinan ninyo, bigyan kayo halimbawa, merong isang tao, nagmalasakit, pero mali ang ginawa. Namatay pa Nagalit ang Diyos Pakinggan nyo kasaysayan ni Uza sa isang talata ng 2 Samuel 6:6. At nang sila'y magsidating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Usa ang kaniyang kamay sa kaban ng Diyos. Bakit? At hinawakan, sapagkat ang mga baka ay nangatisod. Alam nyo naman siguro yung kaban ng tipan, yung pinaglalagyan ng 10 utos. Isang kahunho yun na gawa sa akasya na may ginto. Nandun yung mga kautusan ni Moises. Pagka yun isinusulong yung kampamento, binabiyahe yun sakay ng mga baka sa parang isang karwahe. Natisod yung mga baka, yung kaban ng Diyos mahuhulog. Ang ginawa ni Usa, sinalo. Ano nangyari? At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Usa. Tuloy. At sinaktan siya ng Diyos doon dahil sa kanyang kamalian. At dooy namatay siya sa siping ng kaban ng Diyos. Kita nyo? Kung ang paghahatulin tao, ba't naman papatayin mo Diyos? Nagmamalasakit lang naman para wag mahulog yung kaban. Mali kasi. Bakit? May batas. Ano ang batas? Basahin natin ang batas. Pakinggan nyo. Sabi po sa aklat ng Bilang sa 4:15. At pagka si Aaron at ang kanyang mga anak ay nakatapos na makapagtakip sa santuaryo at sa buong kasangkapan ng santuaryo, kailanmat isusulong ang kampamento
ay magsisilapit pagkatapos ang mga anak ni Kowat upang kanilang buhatin yaon. Tatapwat, huwag silang hihipo sa santuaryo, baka sila'y mamatay. Ganyo? Bawal humipo eh. Eh kahit masabihin mo nagmamalasakit lang naman ako Diyos, eh sinabi na sa'yo bawal humipo, marunong ka pa sa akin. Patay ka. O hindi ba ganun na nangyari kay Usa? Hindi ho natin dapat pagbatayan yung sarili nating isip, yung sarili nating konsyensya. Hindi po batayan yan sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan mapasang-ayon tayo dun sa kalooban ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos, wag mong hihipuin, eh ano ba pakialam mo kung mahulog yun? Hindi ba kaya ng Diyos na yun eh pasalo sa mga anghel? Naintindihan niyo po ibig sabihin? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at hindi siya tinututulan. Kung anong sinabi niya, yun ang gagawin mo. 12:32 ng Deuteronomio. Kung anong bagay ang inyuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Bawal mong dagdagan, bawal bawasan. Kung ano utos, siya mo lang gagawin. Pag hindi sinabi, huwag mong gagawin. Kasi pagka ginawa mo, kahit nagsakripisyo ka pa, mapapahamak eh. Kolosas 2. Pakinggan nyo. 2:23, sabi po'y ganito, ang mga bagay na iyay katotohanan ng mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa Tingnan nyo ha, pagsambang kusa, hindi pinipilit ha. at sa pagpapakababa At at sa pagpapahirap sa katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. kahit mahirapan ka, kung wala namang kabuluhan yung pagpapakahirap mo, ba't mo naman gagawin? Kaya po, ang pagsunod sa Diyos, alam nyo, mga kapatid, ganito, huwag kayong magagalit sa akin. Godliness is an exact science. Yun pong arithmetic is an exact science. Mathematics is an exact science. Godliness is also an exact science. Hindi pwedeng kalkulahin, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Ibig sabihin nun, eksakto po yun. Kahit ano pang pagsasakripisyo ang gawin ko, pawisan man ako ng dugo, at magkamatay-matay man ako, kung labag sa ginasabi ng Diyos ang ginagawa ko, hindi ako maliligtas. Ganon din kayo. Kahit nasabihin nyo pang yung pastor nyo 40 taong nag-aayuno sa paglilingkod. Mali naman ang tinuturo, saan kayo dadalhin? Masama po yung aral na mali. Halimbawa, ako nangalon niya, ang aral ko tama. Si David, nangalon niya. Ang aral niya tama. Walang nadamay na napahamak. Hindi naman po nangangalo niya ang pastor namin. Hindi po ibig sabihin ko yun. Ang ibig ko po sabihin, nagpapakita ko sa inyo halimbawa, si Haring David, mangangaral po yun. Yung pong mangangaral na si David, nangalon niya. Pero basahin mo, tinuro niyang aral, puro tama. Ibig sabihin, yung aral kasi ang susundan ng tao hindi ka nga nangangalon niya, aral mo naman mali, di mapapahamak yung tao. Pero nangangalon niya ka, mapapahamak ka, yung aral mo naman tama, di maliligtas yung susunod. Ano ibig ko sabihin? Mas mabuti pa yung nagkakamali na mismo yung pastor sa sarili niya. Tama lang sana aral niya. Pero, ang banal-banal ng pastor mo, wala kang maipintas. Ang aral mali, impyerno punta mo doon pagka ganun. Dahil yung aral po ang pinag-uusapan. Ganun po yan.